Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makita sa Book of Job, chapter 33, verses 1 to 5. Ito po ang sinasabi. At ngayon, Job, makinig ka sa aking sasabihin. Ang salita ako'y bigyan mo ng pansin. Sasabihin ko na ang laman ng aking isipan. Lahat ng ilahad ko ay pawang katapatan. Lahat ay ihayag ay pawang katotohanan. Ang Espiritu ng Diyos ang gumawa sa akin. Buhay na taglay ko ay sa makapangyarihang Diyos nang gagaling. Kung kaya mo't sagutin itong aking sasabihin, ang iyong mga katuwiran ay ihanda mo na rin. Yan lang po. Purihin ang Diyos sa kanyang mga magandang balita. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay magkita sa Book of Job, chapter 33, verses 6 to 10. Ito ang nakasulat. Ikaw at ako isa sa harap ng Diyos natin. Parehong sa putik tayo nang galing, kahit sa akin wala kang dapat aalalahanin. Huwag mong isiping ikay aking gagapiin. Ito ang narinig itong sinabi mo. Ako'y malinis at walang nagawang kasalanan. Ako'y walang sala at walang kasamaan. Gumawa lamang ang Diyos ng dahilan upang ako'y parusahan at tinuturing niya akong isang kaaway. Yan lang po. Maraming salamat. Purihin ang Diyos sa kanyang mga gandang salita. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babahagi ay mula sa Aklat ni Job, Kabanata 33, talata 11 hanggang 15. Mga paa ko ay kanyang iginapos at binabantayan aking mga kilos. Ngunit ang sagot ko na may nagkakamali ka, Job, sapagkat sa sinumang tao ay mas takila ang Diyos. Bakit ang Diyos ay iyong pinagbibintangan na di marunong makinig sa iyong karaingan? Magsalita man siya sa iba't ibang paraan, hindi pa rin natin ito lubos na maunawaan. Nagsasalita siya sa panaginip at pangitain sa kalaliman ng gabi kapag ang tao ay nahihimbing. Purihin po natin lagi ang ating amang lumikha sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang mabasahin ko po ay mula po sa Job, chapter 33, verse 16 to 23. Bumubulong siya sa kanilang mga tenga upang magbigay ng babala, at ito ang nakakapagpatakot sa kanila. Ginagawa niya ito upang pigilan ang mga tao sa paggawa ng kasalanan at pagmamataas, at upang mailigtas sila sa libingan at hindi mamatay sa talim ng tabak. Kung minsan naman, itinutuwid ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng sakit tulad ng walang tigil na pananakit ng buto. Kaya nandidiri siya sa pagkain, at kahit ang pinakamasasarap na handa ay kinasusuklaman niya. Kaya pumapayat siya, at nagiging butot balat na lamang. Malapit na siyang mamatay at mapunta sa lugar ng mga patay. Ngunit kung may anghel sa tabi niya, isang tagapamagitan, isa sa 1,000 upang sabihin sa tao kung paano maging matuwid. Amen. God bless po. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from the book of Job, chapter 33, verses 24 to 28. Maaaring itong anghel na puspos ng kahabagan ay magsabi ng ganito, siya ay pawalan, hindi siya dapat humantong sa libingan. Narito ang bayad para sa kanyang kalayaan. Siya ay gagaling, muling sisigla, tataglayin muli ang lakas noong kabataan niya. Mananalangin siya sa Diyos at siya ay papakinggan. Ang pagsamba niya ay mapupuno ng kasiyahan. Muli siyang ilalagay ng Diyos sa mabuting katayuan. Sasabihin niya sa madla, sa Diyos ako'y nagkasala. Walang matuwid na nagawa, subalit pinatawad niya. Hindi niya itinulot na ako'y mamatay. Magpahanggang ngayon, ako'y nabubuhay. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin ang Panginoon sa pagkakataon na ibinibigay sa atin sa bawat araw na tayo ay nakakapagbasa ng Biblia at nakakapag-devotion. Ito ay isang favor na galing sa Panginoon. At dito po sa Job 33 verse 28 to 30, ito po yung ating babasahin. So sabi po dito,
Iniligtas niya ako sa kamatayan at patuloy ako nabubuhay. Oo, lagi itong ginagawa ng Diyos sa tao. Iniligtas niya ang tao sa kamatayan para mabuhay ito. Job, pakinggan mo ako mabuti. Tumahimik ka at hayaan akong magsalita. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo. Dahil gusto kong malaman kung wala ka talagang kasalanan. Pero kung wala ka naman sasabihin, tumahimik ka na lang at pakinig sa karunungan. So sinasabi ko dito sa ating binasa, no? Iniligtas niya ako sa kamatayan at patuloy ako nabubuhay. So tama po yung sinasabi dito ni Job. Sapagkat ang buhay po natin, ito po ay nasa Panginoon. Kapit po na. Pero dito ay yung mga sinasabi ni Job ay talagang ichinecheck ito ng kanyang mga kaibigan, ichinecheck ito ng mga taong nakapaligid sa kanya. No? Sapagkat yung pinadaanan po ni Job ay hindi po karaniwang sakit, no? Sapagkat halos hilingin na ni Job yung kamatayan. Pero dahil inalaw ito ng Panginoon for a purpose, para mapatunayan na si Job ay tapat, yung kanyang mga kaibigan ay talagang andun yung pangungunsya sa kanya sapagkat hindi sila naniniwala na si Job ay isang matuwid at hindi nagkasala sapagkat alam nila na ang Diyos ay nagpaparusa lamang doon sa mga walang kasalanan. Doon sa mga makasalanan, tama po yun. Pero yung sitwasyon po ni Job ay isa pong klase na kung saan ipinagmamalaki ng Panginoon si Job dahil sa kanyang pagiging masunurin, sa pagiging matuwid, ibig sabihin yung patuloy na pagsunod ni Job at pagkilala sa Diyos. Hindi po inalaw ito ng Panginoon dahil siya ay may kasalanan. Pero pagtingin ng kanyang mga kaibigan, talaga may kasalanan siya kung bakit ito nangyayari. So, ibig sabihin talagang yung panghusga ay hindi po talaga ito pwede sapagkat yung husgahan mo ang iyong kapwa na gaya ng naranasan ni Job ay napakadaling gawin, no? Pero sa pangyayari sa buhay ni Job ay may isang istorya na inalaw ito ng Panginoon kasi gusto patunayan ng Panginoon kay Satanas na si Job ay isang mabuting tao, si Job ay may loyalty sa Diyos, si Job ay isang matuwid. So, purihin po ang Panginoon at dalangin ko na ang buhay ni Job ay maging inspirasyon sa buhay ng marami na kahit mawala sa kanya ang lahat ng bagay, handa siyang magpuri at kilalanin ng Panginoon na ang kanyang buhay ay ito ay kapit ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon and God bless everyone.